Hello, magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo at maligayang pakikinig sa another Yes. episode natin. Natapos natin yung Philemon. Maganda siya dahil about siya sa reconciliation, handling conflict na bilang mga may edad na sir. Yun nga, lagi naman tayo nag-uusap, no? Na may mga tao talaga na mahirap i-handle. Ay, totoo yan. Oo, kumbaga yung iba't ibang ugali. Yeah. 'Di ba? May mga conflict, merong konting tampuhan, konting awayan. Ayun. So paano natin i-handle 'yon? May specific na kwento na nangyari sa buhay. Dito nga sa kwento na last time kay Onesimus sa kay Philemon ba? Tama. Oh, Inisip mo siya, Philemon. Ayun. So, yun, puntahan nyo na lang. Pero, yun nga, sa panahon ngayon at sa edad namin, nare-realize namin na yung ugali ng tao, hindi lahat madali pakisamahan. Sa simbahan man yan, sa trabaho man yan, mga kaibigan nyo, o di ba, iba-iba ng personal, may mga tampuhan. Paano nyo i-handle ito? Paano nyo mapapanatili ang isang magandang samahan kung iba't iba ng ugali? May kasama dyan yung pag-a-adjust. Di ba? Pagbibigay ng allowance sa isa't isa. Kumbaga Biblical yung, naman yan. kumbaga, yung hindi ikaw lagi yung dapat na masunod. Masunod, Kumbaga, ikaw minsan nagpaparaya. At yun nga daw, sir, yung sign ng maturity. Sabi nga daw sa napakinggan ko, ang taong nagmamature, yun yung handang magparaya. Yes. Handang, hindi na nga ako, sige. Hindi ko na nga iginigiit. Ayun, hindi ko na igigiit. 'Di ba ang bata kapag siya ay natuto ng magbigay, nagmamature na tong bata na to. Pero kunyari, mine, akin pa din. Immature pa. Ganun din maraming mga tao ang lumaki lang, okay, tumanda ang itsura, pero hindi nag-mature. Kasi hindi pa marunong magparaya. Yes. Hindi pa marunong magbigay. Hindi nga marunong mag-deny ng sarili. Yes. Na one of the basic na utos sa isang Kristiyano Yes. to deny ourselves. Sabi ko nga dun sa mga bata na hinahandle natin, sir. Sanay kasi tayo na tao na masunod ba yung gusto natin. Kaya nga meron yung basta. Yung salitang basta. Hindi ko tinatanggap yun. Kunwari sa estudyante Basta. at sa kausap, hindi ko tinatanggap yung sagot na basta. Mas gusto ko pa na ma-offend niya ako na honestly sasabihin niya yung totoong dahilan kaysa yung basta. Na, sorry sa term, nahihinaan kasi ako sa sagot na basta. Para bang hindi mo siya ma-express in a scholastic or intellectual manner na ma-express mo talaga kahit gaano ka-petty yung reason mo. Tatanggapin ko naman Pero yung basta kasi para siyang no-brainer na wala ka nalang maisagot. Ganun. Parang basta kasi maniwala ka na lang. Ganun. Basta kasi tanggapin mo na lang. Ganun. Ayun. So, sanay ang tao na sundin ang layaw. Oo. Sundin ang gusto. Kaya kapag ang isang tao ay magde-deny ng kanyang sarili, isang napaka-noble. Na Minsan nga hindi nga existent sa kanila yan yung pagde-deny ng sarili. Nakalimutan nila na essential siya sa Christian life Yung, Actually, kahit nga hindi Christian life, sa bagay. kahit na ano lang yung normal lang bagay. Hindi dapat sinusunod lahat ng gusto. Dapat kahit pa paano sa mga maliliit na bagay, pinapractice natin ito. Mga bata. Kunyari, may bata, hindi lahat ng gusto ng bata, magbibigyan mo. Mabubobo yung bata, saka lalaking spoiled. Diba? Yun nga. Generation natin ngayon. The age today, about the flexing age. Yes. Flexing lahat. No? Saka actually hindi na nga uso ang denying No, hindi tulad before noon. Siguro baka mayroong pros na medyo disciplinaryan ang ating mga magulang. Pero ngayon nandoon na tayo sa medyo may kaluwagan na merong epektong hindi rin maganda. Yes. Hindi naman lahat pangit, pero may epektong hindi maganda doon sa maluwag. Na parang nasusunod yung gusto lang nung bata. Parang sila na yung boss. Parang gano'n. Ayun,
Yun yung mga pros and cons. So, punta na tayo dito sa next book natin, the Hebrews. Isa itong isa sa pinakamagandang libro na naisulat at mga quotable. Marami ding mga quotable dito sa Hebreo. Okay. Ang libro ng Hebrews ay hindi patukoy kung sino talaga ang sumulat. Tama ba ako, sir? Totoo. Okay. Marami nagsasabing maaring si Apostol Pablo o maaring iba. Pero ito ay patungkol sa mga Hebreo. Sa madaling salita, mga Israelita. Okay? So, alam naman natin na may issue kung saan sila ay under the Judaism, the Mosaic law. Yes. Okay? Yung sila ay madaming mga alituntunin. Yes. Okay? Tapos biglang naging Christian. Okay? Na merong mga issue before, sir, sa mga Book of Romans, mga Judaizers, di ba? Sa mga iba't ibang epistle. Kung saan iniginigiit nung mga Hebreo o nung mga Israelita na mga Hudyo ba? Yes. Na bago kayo maging Kristiyano, dapat magpatuloy muna kayo. Gawin nyo yung mga alituntunin bilang Hudyo. Na hindi na nga dapat. Yeah, hindi na nga Okay. dapat. So parang nag-gatekeep sila. Gusto nyo maging Christian? Mag-enroll muna kayo sa pre-Christianity. Parang gano'n no? Okay. Bago kayo maging Christian, you have to be Jews muna. Okay. Hindi nga dapat gano'n. Yes. Okay. So there are many issues sa karamihan ng kanilang race. Yes. Dahil sa gano'n. Not all naman. Okay. Ngayon, Sir John, gera, di ba? Okay. Israel. May mga tao na galit sa Israel. Okay. Maraming tao. May mga Pilipino na nahahype. O may nagkaroon ng trend wagon na. Okay. Dahil nagalit yung idol nilang influencer o artista o artist doon. Di syempre, magpo-post na din ako ng ng F Israel, di ba? Akong take ko doon is hindi natin kailangan maging sobrang one-sided. Pwede nating i-condemn or sabihin nating kondinahin yung talagang mali na ginagawa kahit Israel pa. But at the same time, kailangan tignan din natin yung mga area na may punto namang din kasi talaga sila. Pero tandaan natin at the end of the day, kahit sino pa ang tama sa Israel at saka yung sa mga kalaban nila, lagi ang talo yung mga inosenteng tao na nadadamay sa gera. Oo. Lagi namang talo yung pangkaraniwan tao sa gobyerno, sa gera, sa lahat ng mga programa, laging talo yung pangkaraniwan tao kapag yung pansariling interest ng iilan yung nasusunod. So, pwede naman tayo maging critically neutral na hindi totally tayo galit na sa lahat ng bagay about Israel. Yeah. Merong isang kanta before na nanalo ng Grammys. Isang metal song. Kung alam mo yung Bring Your Own Bombs. BYOB. Alam mo ba yun? Hindi. Yung BYOD, bring your own device. Bring Your Own Bombs. Sinabi doon why do you always send the poor? Why do you always send the poor? Send the poor. Kumbaga siya para siyang isang paglalarawan ng gobyerno kung saan sinesend yung mga sundalo na hindi naman dapat sila directly involved pero dahil nga na-program sila sumunod. Ayun. Tapos sila yung unang casualty. Pero yung mga mastermind behind nandun sa opisina. 'Di ba? Kumbaga hindi sila threatened, ganun. Compared dun sa mga na injured ng mga sundalo. Yeah. Sige, we will proceed now sa Hebrews chapter 1 verse 1 hanggang sa kalahati lang ng verse 2. Okay. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Tama naman, sir, di ba? Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita na sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Okay. Ang pinakamagandang simula dito sa English, sinimulan niya yung verse na God. Okay? Okay. Sabi kasi dito, God, who at various times
So, pinakikita dito na itong libro na to, hindi na to question ng totoo ba si God o kailangan Oo. patunayan si God. Matik No. na. Ayan, No ayan. question. Totoo si God. Okay. No question dito. So, si God is kumakausap sa mga propeta sa iba't ibang paraan. Old Testament. Oo. Pero, hindi yun yung pinakapunto. Nagpadala si God ng mga propeta sa iba't ibang paraan para kausapin yung mga forefathers natin. Yun yung point. Hindi highlight yung kinausap ni God sa iba't ibang paraan yung prophet. Ang highlight doon is iba't ibang paraan yung prophet sinend ni God sa mga forefathers natin. Okay, sila Elijah, yan. Even si Noah, he's a prophet of his own right noong sineshare niya yung mga tao na may paparating na baha pero hindi sila Pwede naniwala. naman, no? Pwede naman pumunta yung mga tao sa barko, no? Yeah, pwede naman eh. Kunwari may nagrepent, for sure, makakapasok naman yun eh, di ba? For many years na nagsishare si Noah. Kaya kung discourage ka, many years is walang naboborn again or walang nako-convert, alalahanin mo si Noah. Welcome to the club. Oh, na ang dami niya shiniran outside his family, wala naman tumanggap. Ayan. Ngayon, ang isa sa mga pinag-uusapan dito, sino daw ba yung mga possible author ng Book of Hebrews? So, syempre, yung pinaka-common na binabanggit dito is si Paul. Kaya nga lang, ang problema, yung salutation tsaka yung trademark ba ni Paul, even yung personality niya, paano siya magbigay ng argument, paano siya magbigay ng stand, paano siya mag-commend, ang layo daw sa style ni Paul compared dun sa way ng pagsulat sa Hebrews. Kaya parang hindi si Paul. So, parang hindi si Paul. Yung iba naman, sabi nila, kung hindi daw si Paul, ibang mga disciple. Okay? Kasi may binabanggit dito na verse na parang, I'm one of the disciples or the apostles. So, kung isa siya sa mga disciples or apostles, isa lang One siya of the dun sa 12. 12. Oo. Okay? What else? Binabanggit dito na however many blah 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 blah. Ayan. Pwedeng si Paul daw yung nagdikta pero si Luke yung nag-translate. Pwede daw yung ganun. O kaya naman, pwede naman daw na si Barnabas, kaya nga lang wala namang ibang additional na support bakit si Barnabas maliban sa he is a son of encouragement and he is Son of Zebedee. and he is a Levite. Sabi naman ni Martin Luther, possible daw si Apollos. Medyo inclined ako dito sa part na baka si Apollos. Kasi eloquent siya na magsalita. Tandaan mo doon sa Book of Acts. Para siyang king, di ba? Di ba sa Book of Acts, talagang yung way niya ng reasoning is galing. Magaling Napaka-eloquent. daw, no? Pero hindi pa siya acquainted nun sa Holy Spirit. Wala pa. Not until kinausap siya ni Aquila at saka ni Priscilla. Sabi naman nila, pwede daw si Priscilla yung sumulat nito kasama yung husband niya. Pero ginawang anonymous kasi nga, yung stigma regarding sa babaeng writer or babaeng, sabihin nating leader or ganun-ganun. Wala pang nun no? Pero medyo mali kasi siya, hindi talaga si Priscilla yung sumulat. Kasi sabi sa Hebrews 11:32, masculine grammar yung ginamit niya patungkol sa sarili niya. So lalaki tong writer. Okay. So, no matter what, ang mahalaga is yung Book of Hebrews is ginamit talaga siya para turuan tayo regarding sa sino si God, sino si Jesus. Actually, gustong-gusto ko itong chapter 1 kasi dito, tahasan na pinakikita yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. Yan na. So, Sige. okay, so bago ko bitawan dun sa susunod na verse, kumbaga, ang daming mga prophets at ang daming mga messages before. So, ang ginawa dyan, kinolekta lahat ng mga spectrum ng liwanag na yun, kinoncentrate sa isa. So, yung pinaka-mensahe na ni God is hindi na pinadaan through the prophets. Okay? Mga foreshadowing nga lang. Yeah, Yun, at hiwa-hiwala yun eh. So, kinoncentrate lahat ni God the Father, yung kanyang mensahe sa pamamagitan ni Kanyang anak. Jesus. Bakit nun ba? Paano ba yung way ni God? Sige. Si Moses, kinausap si Moses sa pamamagitan ng burning bush. Si Elijah sa still small voice. Si Isaiah sa vision sa langit. Si Hosea sa pamamagitan ng crisis sa pamilya. Si Amos sa basket ng fruit. Okay? Iba't ibang dahilan. So, iba't ibang pamamaraan. Pero this time, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus.
And kung tutuusin, common yan. Yan yung isa sa pinag-usapan namin kanina sa world religion na nang pasimula ay ang berbo. Ang berbo. Mali. Nang simula ay ang logos. Logos. Hindi berbo. Logos. At ang logos ay kasama ng Diyos. At ang logos ay Diyos. At ang logos ay nagkatawang tao. At sa Revelation, sinatawag siyang ang salita ng Diyos. So, na-concentrate lahat sa iisa, si Jesus. Kaya nga, kung babalikan mo, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Listen to Him. So, kumbaga, yung pinaka-summary and concentration ng mensahe ng Diyos ay sa Jesus. pamamagitan ni Jesus. Yan. Ayan, pwede na nating bitawan. Ayan. Sa kalahati ng verse 2 hanggang 3. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Okay. At siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Okay. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Okay. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan. Ayan. Siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Okay. May binabanggit dito na 7 characteristics kung sino si Jesus. Go. Okay. Una, heir of all things, tagapagmana ng lahat ng bagay. So, pagpapakita dito na si Jesus talaga ay anak ng Ama. Okay, so ibig sabihin ko, anong pagmamayari ng Ama ay pagmamayari din nung anak. Alam natin yung konsepto na yun. Yes, okay. Bilang tao, yung mana. Oh. At siya din ay firstborn, di ba? Pag sinabing firstborn, ay, unang pinanganak, blah, blah, blah. No, yung ginamit na word dito is symbolical na ginagamit yung salitang firstborn sa ibang title or description. Hindi siya literal na pinanganak sa sinapupunan, ganon. Hindi yun ang ibig sabihin ng first. Pero i-explain ko yung ibig sabihin ng firstborn ng mas detailed mamaya. So, yung una, siya ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Pangalawa, siya ang lumikha ng lahat ng mundo. So, ano ibig sabihin nun? Sa lahat ng ages. Prehistoric man yan, industrial man yan, o middle age man yan, o middle age ang tawag dito, golden age man yan, whatever era. Siya ang lumikha noong lahat ng time and ages na yon. Number 3, the brightness of His glory. Siya ang liwanag ng kanyang kalwalhatian. So, kumbaga, yung lahat ng liwanag na isinabog ng Diyos, kinoncentrate niya kay Jesus. Siya din ang imahe ng kanyang persona. So, He expressed the image of His person. So, ibig sabihin, si God, the Father, ang pinaka-imahe niya na sinend sa atin ay si Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, pag nakita niyo na ako, nakita niyo na rin ang Ama. Kaya nung sinabi sa kanila ng mga disciple na, pakita mo sa amin ang Ama, at pag nakita namin siya, sapat na yun sa amin. Bakit yung sinasabi na, ipakita ko sa inyo ang Ama? Pag nakita niyo na ako, nakita nyo na rin siya. Kasi nga, eto, He is the express image of His person. Next, number 5. Siya na kasing nagpakilala nga Yeah. sa ano na ngayon. Okay, number 5. Siya ang humahawak ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Totoo naman. Nung pasimula na sabihin na let there be light, di ba? Saka Is siya, the nung liwanag. nandito siya sa lupa, nung sinasabi niya, natutupad. Oh. Nung sinabi niya na matuyo yung fig tree, di ba? Tuyo. Natuyo. Yung sabi niya dun sa may centurion, yung ano, alipin. Sige, pagagalingin na niya kahit di siya pumunta, di ba? Ngunit sa isang Salita mo lamang ay gagaling na ang aking alipin. Oh, yun. Yes, sinashare ko kanina yan Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mali. Hindi ka ako yun yung verse. Pero hindi mali na i-pray mo yun. Pero kung yung verse ang pagmamasiyan. Kung tayo, eksakto. Hindi naman yung sa isang salita mo lamang ang gagaling na ako yung binabanggit ng Roman centurion. Yung kanyang alipin. So, ibig sabihin, meron kasing verse sa Romans na lahat ng bagay na nalikha ay nalikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, kaya naging possible yung lahat ng creation kasi merong salita na namutawi o binitawan ng ating
Diyos. Okay? Which is sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Siya din yung nag-uphold. Bakit hindi tuluyan na nawawasak yung lahat ng creation? Meron kasing nag-uphold, nagbabalanse doon sa lahat ng nilikha. Number 6, ito pinakamaganda. Siya mismo ang naglinis sa ating mga kasalanan. Siya yung nag-purge ng ating mga kasalanan. Siya yung nag-alis ng guilt and shame ng ating Kordero mga kasalanan. ng Diyos. Na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Tsaka pa lang yung hindi ako karapat dapat magpatuloy. Okay. And number 7. Galing na naalala ko pa pala yung. Number 7. Sat down at the right hand of the majesty on high. So, it signifies your power. Pag ikaw ay nakaupo doon sa right hand, it signifies the power, the strength ng Diyos, which is kay Jesus. Ayun, this position of Jesus sets him above all creation. At hindi created thing si Jesus, hindi siya creation. Ano? Kasi nga, walang nalika kundi sa pamamagitan niya. Hindi siya kasama sa kinreate. Okay? Kaya nga sa pamamagitan niya. Oo, sa pamamagitan niya. Okay, verse 4. Ayun na. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel. Tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Okay. So pag sinabing higit siya sa mga anghel, hindi siya anghel lang. Okay? Or maaaring hindi siya anghel. Yun yung tinatanong ko niya sa mga students ko eh. Kung si Jesus kako nagkatawang tao, yes, sinasabi ng relihiyon nyo na hindi siya normal na tao, pero kung sinasabi nyo na siya ay tao, bakit binanggit na nagkatawang tao? Ano siya dati bago siya nagkatawang tao? Ubra ba naman ka ako na tao ko tapos bulaga, tao na ako? Tao ko naman dati. Wala nakakagulat doon. So, ibig sabihin, ano siya dati? May pinagmulan. May pinagmulan. Hindi naman sasabing nagkatawang tao kung by nature, tao naman talaga siya. Pinakanak. Ano na lang. Ito yung sinabi. Siya ay higit sa mga anghel. At na-obtain niya yung magandang pangalan. So, actually, in the first few verses, makikita natin yung mga pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo ang tagapagmana, ang manlilikha, ang nagpahayag, ang nagpapanatili, ang manunubos, ang tagapamuno, at ang kaitaas-taasan sa lahat. So, kumbaga, si Christ is peculiar talaga na iba siya sa lahat ng mga anghel. Okay. So, sabi dito is, merong tendency kasi yung mga lumang simbahan at saka yung mga tao na hindi maalam sa mga celestial being, nasasamba nila yung anghel. Oo. O, di ba? Hindi naman, kumbaga dyan din sa Bible, may instance eh. Di ba yung sa nagkakaukaw ng tubig para gumaling? Di ba yung hinihintay nila yun para magkaroon ng miracle Mga apostol, nung nagpakita ang anghel. Oo. Tapos yung yung sa Revelations, yung napaluhod si John doon sa harap ng anghel, binangon siya ng anghel Sabi niya, servant lang din ako katulad mo, tumayo ka. Kumbaga siguro kapag nakakita ka, hindi ka mo rin masisisi yung sarili mo. Baka kumbaga sa sobrang majestic. Anghel pa lang. Oo. Di ba may kanta ka na... Mapapaluhod ka siguro talaga. Di ba may kanta ka na I can only imagine surrounded by your glory, what will my heart... Brad, anong klase din kasing anghel? Kasi kunwari yung magpakita sa yung anghel, yung hugis na gulong na maraming yung mata. Puro mata. Oo. Tapos may mamaliit na pakpak. Tapos sasabihin sa'yo, huwag kang matakot. Oo, natatakot ka talaga. Pambihira naman pag ako kunwari, out of the blue, bigla may lumitaw sa akin na mukhang gulong at maraming mata at may pakpak. Matatakot talaga Kasi ako. yung iba-ibang muka. Diba? Oo. Yung may 4 na muka, magkakaibang, isa, 3 hayop, tapos 1 tao. Matatakot talaga ako doon. Tapos sasabihin sa'yo, Huwag kang matakot. huwag kang matakot. So, ang point na to is, yung tao may tendency na sambahin yung mga ganong celestial na being. And that is dangerous. Bigyan ng importansyang lubos. Oo, kasi nakakatakot. Nakakakilabot. Kumbaga alam mo na divine being. Pero, ang sabi dito is, mag-ingat.
kasi hindi yun Diyos. Mga Servant lang. lang na ating Diyos yung mga anghel. Oo. Okay, verse 5. Ganda na. Sapagkat kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya ay magiging aking anak. Ito yung reason bakit hindi literal na isa sa mga anghel si Jesus. Though may mga sinasabi mga scholars na pag sinabing the angel of God, yun messenger si kasi. Jesus. Oo. Eh, yung angel kasi is messenger. Siguro by purpose or by function, pwedeng sabihin na the angel of God. Pero yung binabanggit dito na angel na mga servants na hindi sila at rest, na lagi silang nakabid dun sa ano yung pag-uutos ng Diyos anytime, hindi isa si Jesus sa mga anghel. Hindi siya chief angel. Oo. Kumbaga, kaya nga ang point dito sino sa mga anghel yung sinabihan niyang, okay, anak kita ya? Wala. So, doon pa lang, yun yung tingin Iba ko. siya. No, iba siya. Hindi siya anghel. Oo. Specifically na created. Okay? And then, sino din sa mga anghel na sinabihan na ako ang iyong ama? Ala rin naman. At bilang Ebreo, medyo medyo revolutionary to. Oo. Kasi, it is as if that you are claiming na si Jesus is God. Oo, revolutionary yan. Kasi sanay sila sa Old Testament na yun lang. Si God the Father. Oo. Kaya nga, nung babatuhin nila si Jesus, babatoy niyo ba ako dahil pinagaling ko yung may sakit? Anong sabi? Hindi ka namin binabato dahil sa mga ginawa mo o dahil sa Blasphemy mga miracle mo. Binabato ka namin o nagagalit kami sa'yo dahil sinasabi mong anak ka ng Diyos, you are making yourself equal with God. Malinaw sa mga Pariseo. Okay. Malinaw sa mga Pariseo. Kaya minsan may mga ibang religion na nakakalungkot. Kasi ang linaw na, tapos sasabihin, ay hindi directly sinabi ni Jesus na Diyos siya. Ang linaw na kung bakit siya babatuhin ng mga Pharisee. Okay. So kung na-miss out nila yun yung sinasabi ko na ever learning pero hindi talaga natututo, hindi talaga nagkakaroon ng repentance or change of mind. So, Anak. sabi dito is begaten. Pag sinabing begaten, God the Father also spoke to God the Son and described him as begaten. Pag sinabing begaten, equality in substance and essence and nature. So, ibig sabihin, Bugtong. Ibig sabihin, nag-share sila ng being. Si God the Father at si God the Son. Ngayon, kala ko, Anak ng kalabaw. sorry, siya kalabaw pa rin. Anak ng Diyos, Diyos pa din. Okay? Unless na yung katulad sa Greek mythology na yung tatay, Diyos, yung nanay, mortal, demigod. Wala namang asawa ang Diyos Ama, di ba? Okay. So, hindi naman din niya kinreate si Jesus. Okay? So, kala ko okay na yon. Kumbaga, malinaw na si Jesus ay Diyos. Not until itong verse 6 and 7. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Okay. Ngayon, binanggit dito, panganay niyang anak. So, sasabihin ng ibang religion or ng mga sekta na, kita mo? Pinanganak panganay niyang anak. Remember na ang firstborn na salita could interpret maraming mga bagay tulad ng highest position and honor. Sample, si David sa Psalm 89 verse 27, binigyan siya na title na firstborn kahit hindi naman siya yung panganay. Si Ephraim sa Jeremiah 31 verse 9, ang tawag sa kanya ay firstborn pero hindi siya yung panganay. What else? Sabi ni Rabbi Bekai, kinote niya sa Lightfoot na yung mga ancient rabbi, tinatawag nila si Yahweh, si God the Father na firstborn of the world. So, title ito, hindi siya description ng pinagmulan. Kanina may estudyante ko nagtanong na
Kasi sabi ko, yung tao galing sa Diyos, nilikha ng Unggoy. Diyos. Unggoy. Yun. Hindi kasi tinanong ko, galing sa unggoy, 23 sa kanila naniniwala sa theory of evolution, yung 8 sa kanila hindi. So, wala namang problema sa akin Majority pala, no? Ang evolution. wala nang problema sa akin Pag ang mas marami naman yung naniniwala sa Diyos, tas konti evolution, ang tatanungin ko sa evolution. Pero dahil ang mas konti niniwala sa Diyos, yun yung tanong ko. So, ang tanong ko is, Okay. kung yung tao is galing sa Diyos, applicable ba na itanong din natin saan galing ang Diyos? So, basically, ang sagot, hindi siya applicable. Why? Kasi hindi mayayari yung loop hanggat walang persona or being na nauna sa lahat na walang nauna before sa kanya. The beginning. Oo, ang tawag dito, He who the prime did mover, not create. the prime mover unmoved. Oh, Okay? Or the creator uncreated. Ooh. So, ibig sabihin nun, ang manlilikhang hindi nilikha. So, kailangan may mauna doon. So, tinanong Yun ko... nila logic doon. yun yung logic doon. Ngayon, biglang may nagtanong, saan nga po nang galing yung Diyos? Hindi nga applicable na tanongin mo saan galing yung Diyos. Kasi, dahil ang Diyos ay eternal, wala siyang simula at wala siyang wakas. Baga tayo, may concept ng time. Yes. Parang tinanong mo sa baboy, paanong lumipad? Yun, kako. May mga attributes and qualities na hindi applicable sa isang persona or being kasi hindi niya nature yun. So, kumbaga, ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Basically, mahirap sa atin yung bagay dito kasi may origin tayo. So, just because na tayo ay nasa image and likeness ni God, doesn't mean na pwede din natin itanong saan galing ang Diyos. Yun yung konsepto ng eternity na hindi natin maintindihan. Eternity nga Pero even yung ibang mga atheists, sinasabi na yung universe may pinagsimulan. So, pwede ba naman na kabod na lang lumitaw yung universe? Hindi. Meron nag-create nun. At yung nag-create na yon hindi pwedeng may nag-create din sa kanya. Kasi hindi mayayari Hindi nga yung loop. mayayari. Oh. So, tinanong ko sila about sa math. Ano yung unang number? 1. Ano yung naunang number sa 1? 0. Meron pa bang mas mauuna sa 0? Sabihin lang, negative 1. Pwede ka ba magbilang? Bilangin mo, negative 1. Wala, di ba? So, 0. At kailangan doon magtapos para magkaroon ng 1. Wala nang pwedeng mauna doon. So, yun yung essentiality na merong nauna na wala nang mauuna pa. Yun. So, yun yung definition na merong Diyos na tagapagsimula na lahat. Kasi, aware naman kayo na hindi pwedeng na-create yung libro na yan na walang nag-create Merong outside of this book. Yeah. Kabalintunaan naman na lumitaw na lang bigla yung libro na yan. So, sabi dito, pinadala niya yung bugtong niyang anak sa mundo at sinabi niya sa mga anghel, literal sambahin niyo siya. Sino sasambahin? Yung anak. Yung anak. Di ba sabi sa Exodus, huwag kang sasamba sa kahit sino mang Diyos maliban sa akin. So, paano mo i-reconcile na pinasasamba ni God the Father yung anak sa mga anghel if hindi iisang Diyos ang Ama at ang anak. O yun. So, dito pa lang malinaw na sa mga tao nagsasabi na hindi Diyos si Jesus. Bakit sinabi ng Ama na sambahin ng mga anghel si Jesus? Ano yun? Ibig sabihin man, nagtuturo ang Ama ng kalapastanganan or blasphemy? Sa kanyang sarili. So far be it na hindi ganun ang Diyos. Alam ng Diyos yung sinasabi niya. Then sinabi niya sa mga anghel, sino ang nagsabi na gawing hangin or minister yung mga anghel? So kumbaga, kung sasabihin ng anghel yung anak, hindi siya anghel. Okay, mas mataas siya supposedly dun sa mga anghel. Normal na usap. May naiisip ka ba na mas mataas kaysa sa anghel na hindi Diyos? Ala, hindi mo na pwedeng sabing tao kahit na sabihin natin, i-judge din natin yung angels. Kasi sinabi, you made man a little lower than angels. Hindi naman above So ano pa yung mas tataas sa anghel? Wala nang iba kundi Diyos.
Kaya nga sabi, sambahin. So ito, let all the angels of God worship Him. Sabi sa Deuteronomy 32:43, that Jesus is superior because He is the object of angelic worship, not an angelic worshiper. So yung mga anghel, sinasamba siya at hindi siya kasamang sumasamba nila. At ang sinasamba ay Diyos lang. Oo. Ulitin ko yung mga anghel, sinasamba siya, hindi kasama si Jesus na sumasamba. Kasama yung mga anghel. Hindi siya kasama sa nagsasamba. Meron ba doon sa Bible na nakalagay na, and Jesus worship God the Father or worship the Father? Kasi laging ang tinatanong ng mga ibang sekta at denomination na sinabi ba ni Jesus na siya ay Diyos? So, yung maraming cases and examples like I am o ego eimi, na yun din yung sinabi sa Exodus ni God the Father, if hindi pa malinaw yung mga ganong bagay, eto na lang siguro yung tanong ko. Meron bang binanggit sa Bible na si Jesus, sinamba niya yung Ama? Ikaw, may alam ka na verse na si Jesus worship the Father? Wala. Ang sinabi, Jesus loved the Father or naipag-fellowship siya kay God the Father. Pero wala siyang sinasabi na si Jesus, winorship niya si God the Father. Dahil siya din ay sinasamba. Hindi siya kasama sa sumasamba. Okay. So ano pa sabi dito? Psalms 104 verse 4, dinedemonstrate na si Jesus daw ang Messiah, ang Panginoon over sa mga anghel. So ibig sabihin, si Jesus at ang kanyang mga anghel. Si Jesus at ang kanyang mga minister. So yung mga anghel ay belong kay Jesus. Hindi siya among sa mga anghel. Yun yung nagiging problem Parang nare-reduce si Jesus sa parang anghel lang Kaya nung tinanong ko yung mga estudyante kong INC kanina, sabi ko, sino ba si Jesus? Tao lamang. Pero sabi ko, nagkatawan tao siya. Paano siya naging tao lamang kung nagkatawan tao? Hindi na nila masagot. So, hindi ba kako irony na tatawagin natin yung religion natin na iglesia ni Kristo? Pero hindi natin kilala talaga kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba nakakatakot yun? Na tatawagin mo na yung church mo na Church of Christ, pero na-miss out natin sino si Christ. Hindi siya nalalayo sa mga Pariseo na na-miss out nila kahit naharapan na nila na nakikitang nagpapakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Ever seeing but never believing. 8-12. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Katarungay iyong mahal na masamay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sino mang hari, kagalakang natatangi. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay kukupas. At ililigpit mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit, siya ay papalitan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. Okay, dito ang emphasis uli, yung description kung sino si Jesus. Yan na. Okay, di-describe uli ng... Madiin na. Take note si God the Father ang nagde-describe dito kung sino si Jesus. Ang daming na. Ito sinabi, Your throne, O God. God. Si God the Father to sinasabi niya kay Jesus. Ang trono mo, O Diyos. Okay. So, yung iba, pwede mag-argue na, marami naman tinawag na mga gods din sa Bible, di ba? Okay, ganito lang yan. O sige, si Satan, tinawag din God of this world, di ba? O yung mga principalities of the earth, tinawag na gods. Kaso, ito yung problema. Kung si Jesus ay hindi totoong Diyos, false God siya. Okay? Like Satan and the wicked judges of sound. Yan tanong, false God ba si Jesus? Wicked
So, mali na agad yung argument na yon. Oo, kaya masabi, ay magpakailanman, ikaw ay naghaharing may katarungan. Okay naman eh. Okay naman pala. May katarungan. So, ibig sabihin, hindi siya false Just. God. Just siya, righteous God siya. So, yung argument na, hindi, ibang tao. Ang hilig kasi ng mga tao sa ganun eh. Yung ilang verse ba yung kailangan para sabihin na Diyos ang ating Panginoong Jesus. Kasi sinabi natin ito, yung trono mo o Diyos, ito yung ilan sa mga kaunting verses lang na plainly sinasabi ni God the Father as a person of the triune God sa anak na Diyos din siya. Yun. Ngayon sabihin mo, anak siya eh. Di ba sa hierarchy, iba yung anak, iba yung magulang. Okay? Si Jesus kasi, though ang tawag din sa kanya is servant of God, siya yung pumili nun. Okay? Siya yung nag-humble. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Or sabihin natin na hindi niya ginamit na privilege Hindi niya inari. yung pagiging Diyos niya. Hindi niya parang tinake advantage yung pagiging Diyos niya. Pero sinabi din yun eh. Verse din yun eh. pero sa Philippians yun. Pero hindi ibig sabihin nun na kapag hindi mo tinake advantage yung pagiging ganun mo, hindi ka na ganun. So for example, kunwari, pumila ako sa cashier. Kunwari PWD ako. Totoo naman. Dahil totoo naman. hindi ako pumila sa priority lane. Ibig sabihin ba nun, gumalig na ako, hindi na ako PWD. Yun Hindi yung mo point lang ko. ginamit yung privilege Hindi ko lang mo. ginamit yung aking pribilehiyo. And karapatan kong i-give up yung karapatan ko. Okay? Yun. Si Jesus. Discretion mo yun. Yes. So sabi din dito, therefore God, your God has anointed you. Yeah. So pinakikita dito yung interaction ng mga persona ng Trinity. Actually, yung salitang anointed nga ang unang papasok sa isip mo, Holy Spirit So, ibig sabihin, nandito sa verse na to, yung unity ng diversity ng Trinity, ng divinity ng iisang Diyos. Maganda yung pagkaka-explain dyan na magkakaiba ng persona but they are united on one purpose. Kaya ang balik ko sa mga estudyante ko, nahihirapan tayong intindihan paano naging isa yung tatlong persona. Pero naiintindihan natin bakit kapag Lunes at umuulan ng sobrang lakas at napakalamig at masarap pang matulog, yung kalahati ng diwa mo gustong matulog. Pero yung kalahati ng diwa mo, dahil alam mong masungit yung teacher mo sa unang subject mo, gusto mong pumasok. So ang tanong, ilang tao ka? Sabi nila, isa. Pero yung dalawang kagustuhan mo naglalaban sa loob mo, hindi pa magkasundo. Dalawa na lang yon, hindi pa magkasundo. Pero yung tatlong persona na naging isa na never nagkaroon ng conflict sa Biblia, hindi natin matanggap. Yun yung sinasabi ko sa kanila. Silang hirap intindihin That is good na hindi mo maintindihan totally. Kasi pag naintindihan mo na lahat ng bagay patungkol sa Diyos, dalawa lang yan. Either ikaw na yung Diyos o hindi na siya Diyos. So, ito yung isa sa mga misteryo. At dahil Diyos ang Diyos, pwede niyang piliin kung papaano niya ire-represent yung sarili niya sa pamamagitan ng different persona. Kung gustuhin nga ng Diyos na ipakita niya yung sarili niya sa 5 persona, pwede Okay? Pero iisang Diyos, 3 persona. Hindi sila in conflict. Sabi dito, you, Lord, in the beginning, laid the foundation of the earth. So, pinakikita dito na si Jesus Christ, yung ikalawang persona ng triune God, is creator. Okay? Co-creator. Yahweh is specifically said to be the creator. Tignan na. Si Jesus, creator daw, sabi sa verse na to. Pero sabi sa Isaiah 45 verse 12 at 45 verse 18, ang creator daw ay si Yahweh. Si Yahweh ay tinawag ding firstborn. Si Jesus din is tinawag na firstborn. Merong verse din sa Bible na sinasabi na si God daw ayaw niyang ibahagi ang kanyang glory sa kahit sino. Bakit binahagi niya yung sinabi glory? sa Genesis, lalangin natin. Sino kaya yun? Eka naman ng ibang religion, ay paggalang yun sa sarili nila, kaya so yung ibang verse din nila ginagalang yung sarili nila. Yung kumbaga, napaka-weak nung argument
Kaya sabi kong ganun, dapat consistent tayo sa kung paano natin dinidiscern or ini-interpret yung salita ng Diyos. Kunwari, sasabihin mo dito, nakasulat ba yan sa Bible? Pwede ko ibalik sa'yo na bakit itong bagay na to nakasulat ba sa Bible pero pinaniniwalaan ninyo. So, hindi na siya nagiging consistent. Okay? Kailangan may ganong consistency. So, sabi dito, they will perish but you will remain. So, ibig sabihin, Walang katapusan. walang katapusan. Self-existent. Kumbaga lahat temporaryo, ikaw, mananatili. Magsabi ka nga ng isang created thing na walang simula at walang wakas. The point na tinawag siyang created or creation, meron siyang simula. Kaya nga. At hindi yun applicable kay Jesus. Okay, last, 13 to 14. Kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ano ang mga anghel? Kung ganoon, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Okay. Yeah. So, pansin mo again, may mga anghel ba na sinabihan si God the Father na umupo sa kanan niya? Wala. Meron ba sa mga anghel yung sinabihan ni God the Father na umupo ka sa kanan ng aking kamay? Ay, sa Walang right side. anghel. Wala. Jesus Bakit? lang. Kasi yung perfect na being lang ang pwedeng umupo doon. Okay? So, sino mauupo doon ang ating Panginoong Hesukristo? It isn't good to be too comfortable in the presence of majesty. So, kunwari, utusan ka or sabing servant ka, hindi ka uupo sa kanan ng trono ng Ama. Hindi ka uupo. Why? Kasi alam mong servant ka eh. Ayaw mo maging sobrang komportable. Pero para maupo ka, ibang usapan na yun. Ibig sabihin, hindi ka takot kay God the Father. Hindi kayo in conflict. Diba? So, equal kayo eh. So, kaya ka nandoon sa right hand ni God. Ngayon, ang tanong, kanino sa mga anghel sinabi yun? Wala. Okay? So, sabi dito, comparing Hebrews 1 verse 2 and 1:14, it is particularly noteworthy as bearing on the main theme of the epistle that both Christ and Christians are described as heirs. Okay? Parehas naman tagapagmana mga Kristiyano at saka yung ating Panginoong Jesus. Pero, it's very notable din na sabihin na kaya nangyari yon si Jesus, nung ibinigay ang lahat sa Ama, ay ng Ama sa Kanya, is tsaka niya sinend yung mga disciples, right? Tapos, kung ano ang meron siya, sabi niya, ask at ibibigay ko sa inyo. Only ask in my name. So, bakit niya kaya ding magbigay? Because Diyos siya. Because binigyan siya ng authority. So, balikan natin. Sino sa mga anghel yung may ganon? Wala. O, kaya hindi natin pwedeng sabihin na si Jesus ay tao lamang at hindi rin natin siya pwedeng sabihin na isa siya sa mga anghel. Kasi it is a direct insult doon sa mismong sinabi ng Ama patungkol kay Jesus. Take note ang nagsabi na dito, si God the Father. So, ang tanong, mas marunong ba tayo kay God the Father nung tawagin niya si Jesus na, Your throne, O God? Oo. So, Malinaw naman eh. mas marunong ba tayo sa Diyos Ama nung sabihin ng Diyos Ama sa mga anghel na sambahin niyo ang anak? The divinity of Jesus Christ. So, pag itong Hebrews chapter 1 Divine. is ayaw pa rin tanggapin na si Jesus ay Diyos. Wala na akong magagawa. Sinabi na ni John the Beloved, isa sa mga pinaka-close na disciples ni Jesus na na-reveal sa kanya kung sino si Jesus. Okay? Tapos may 1 John, 2 John, 3 John pa, may revelations pa. Pag hindi pa rin malinaw ito, ewan ko na lang kung bakit Nasa hindi sa atin naging na ang bola. Yeah. Nasa atin na yung bola. Or possible, nasa atin yung problema. Oo. Bakit di natin magawang matanggap yung divinity ng ating Panginoong Jesus. Ayun lang. Yun lang. Guys. So next week, sa chapter 2 tayo. Ayun. The salvation. Okay? Bye. Bye. Yeah.